Habang papalabas nga si Larry kasama ang kaniyang mga kakampi sa team ng Bako ay napaseryoso na lang siya nang may isang grupo ng kalalakihan ang nakita niyang nakahinto sa gilid ng entrada ng venue. Una nga siyang napatingin sa nakaitim at nakablue na ang linis ang dating at may kakisigan ang pagtayo ng kanyang pagmasdan. Napatingin nga rin siya sa katabi ng dalawang iyon na tabain ng katawan. Pamilyar sa akin ang mga ito sabi nga ni Larry sa sarili, at nang mapatingin siya sa supladuhing lalaking naka-polo shirt ay parang nakilala na niya kung sino ito. Kumaway na nga rin ang nakapula na katabi ng mga iyon at doon na nga dahan-dahang napangiti si Larry na agad na napatakbo papunta sa mga iyon. "Saan ka pupunta, Larry?" tanong naman ni Neil. "Umuna na kayo, lalapitan ko lang mga fans ko na nagpunta pa rito para makita ako." Wika naman ni Larry na ikinakibit balikat na lang ni Velasquez at ikinangiti ng pilit ng kanyang mga kasama. "Nandito na ang mahanging ito." Mahinang wika naman ni Romel nang makitang ngiting-ngiti sa harapan nila si Dizon na nakasuot na ng sandoblock. Nag-peace sign muna si Larry sa mga ito. Nagsuklay rin siya ng buhok gamit ang kanyang imaginary comb. "Talagang gusto kong maiyak kasi nandito kayo para mapanood ng game ko. Mukhang na-approve na ang live mo, Sir Romel Wika nga kagad ni Dizon kay Romel na parang naiirita na kagad sa datingan niya. Pinagtitinginan kasi sila ng mga dumaraan dahil kay Dizon na ang presko kung kumilos. "Hindi ka pa rin nagbabago, babalo," sabi naman ng isang bigotilyo sa likuran ng tatlo. Si Benjo ito na makikita rin ang bahagyang paglobo ng katawan, lalo pa nga at sa isang malaking resto sa Manila ito nagtatrabaho. Napatawa nga rin ang katabi nitong nakapolo ng green at jogger pants na black. Ito naman ay si Marco Castro na medyo gwaping sang itsura dahil sa pagputi ng mukha nito. Si Joshua Garcia ba iyang katabi mong Benjo?" Bulalas naman agad ni Larry nang makita ang pagngiti ng nakagreen ng polo. "Hindi ka pa rin nagkakamali," sagot naman ni Marco na medyo pinamacho pa ang boses. Nasaan si Troy? Hindi ninyo kasama?" "Si Rodel." Tanong nga muli ni Larry na sayang-saya na pinagmamasdan ang mga dati niyang kasamahan. Sumaludo nga rin siya kay Reynan na hindi niya naging kakampi sa sisa. "Sa isang araw pa yata ang uwi ng mga iyon," sagot naman ni Romel na dahang-dahang lumalayo mula kay Larry na parang kumukuha lalo ng atensyon ng mga dumaraan dahil sa pagtawa ng mga ito sa munting usapang kanilang ginagawa. Si Reynan naman ay napangiti sa kanyang kapatid. Hindi man niya nakita ang lahat na nangyari rito nang lumipat ito ng sisa noon, ay alam naman niya ang naging malaki ang pagbabago nito sa pakikisalamuha sa mga teammates niya roon. Malaki ang naitulong ng pag-transfer nito sa sisa para magkaroon ng mga kaibigan ang kanyang kapatid na naging makwento sa kaniya tungkol sa mga kasamahan nito sa Flamers. "Lumapit ka na rin sa kanila." Mahinang wika ni Reynan kay Romel na napapangiti rin naman sa kalokohan ng apat na nasa tabi nila. "Kita ninyo si Romel, wala pa rin yata ay ang syota." Mahinang wika ni Kier kina Benjo, Marco at Larry na napatingin kay Romel. "Siya nga," bulalas ni Larry na sinundan ng malakas sa pagtawa. "Mga siraulo, ako yata ang pinag-uusapan ninyo Ani naman ni Romel na nakilapit na rin sa mga iyon. "Ganoon talaga, kung sino ang wala, siya ang pagkwekwentuhan namin," sabi naman ni Benjo na makikita sa mga mata ang tuwa. "Dapat si Troy ang pinagkukwentuhan natin kung ganun." Suhestyon naman kagad ni Romel at tumango naman ang apat na kasama niya. Si Reynan nga ay natawa na lang dahil sa ginagawa ng mga kasama niya. Medyo nauopi siya sa mga ito, pero okay lang daw ito. Sa isang araw pa rin daw kasi ang dating ni na Arnold Cortez at Ramil Reyes. Sila kasing apat ni na Maki ang magkakabatch noon sa sisa, at ito rin ang medyo kaklose niya sa mga teammates niya noon kasi kasama na nila ang isa't isa mula first year hanggang sa last year nila sa team. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Maki Romero nang matanaw niya ang isang pamilyar na mukha sa may entrance ng Baku Gymnasium. Nakita kaagad niya si Reynan at agad na nakilala ito. "Si Reynan ba iyon?" tanong naman ng babaeng kasama ni Maki na nakahawak sa kanyang bisig habang sila ay naglalakad. "Oo, tara puntahan natin," sabi nga ni Maki, at pagkatapos noon ay nagpaalam na rin ang dalawa kay Coach Mabs at sa mga kasamahan nila. Umuna na raw sila pabalik ng nauhan dahil sa Kalapan daw sila matutulog.
Habang papalabas naman ng venue ang natitirang team ng Puerto Galera, ay sandaling napasulyap si Carlo Ibanez sa isang grupo na maingay na nag-uusap sa isang tabi. Nakita nga niyang naroon si Larry Dizon, pero napaseryoso siya nang mamukhaan ng isang naroon na naka-dark blue. Si Romel Alfante ba iyon? Tanong na nga lang ni Carlo sa sarili at nakita niya na tila nakikipagbiruan ito sa mga kasama nito roon. Napatingin nga rin siya sa dalawang lalaking malapit doon na nag-fist bump. Nakita niya si Maki Romero at nakilala rin nga ni Ibanez ang kausap nito. Si Romel nga, nandoon din si Reynan Alfante. Kung sa bagay, Pasko na sa isang araw kaya marami nga talaga ang uuwi rito sa Mindoro. Nasabi na nga lang ni Carlo na medyo natuwa dahil nakikita niya ang ilang mga players noon sa CBL na narito. Ang mga panahon kung saan ay siya ang binansagang pinakamagaling na player sa loob ng ilang taon. Jeric, pasabi kay Henrik na sa Kalapan ako uuwi. Baka dito rin ako magpasko. Paalam nga ni Carlo kay Salonga nang ngiti naman ang unang tugon sa kasabay niyang si Ibanez. Sige Carlo, Merry Christmas. Sabi nga ni Jeric at ganito rin naman ang sagot ni Carlo. Wala ba akong regalo kahit galing kay Henrik? Bigla ngang naisip ni Carlo na magbiro na ikinatingin naman ni Jeric dito na tila nagulat. Ang alam ko ay natatawang sagot naman ni Jeric at tumango naman si Carlo na tila sumeryoso na lang muli. Pre, nandito ka na pala. Sabi nga agad ni Maki nang lumapit kay Reynan na tuwang-tuwa nang siya ay makita. Binati nga rin ni Chrislyn si Reynan na napangiti rin dito. Balita ko pre, hinahalimaw mo ang OMPL. Silent Mamba? Sabi nga agad ni Reynan at napatawa naman si Maki nang marinig yun. Hindi tinalo kami ng bata mong si Ricky. Sagot naman ni Maki na napatingin sa nagkwekwentuhang mga lalaki sa likuran ni Reynan. Oo nga, nabalitaan ko rin iyon. Ako naman ay natutuwa dahil naglaro na uli ang isang iyon. At ang coach niya ay iyong GF niya noong nasa sisa siya. Ayos Sabi nga ni Reynan na napatanaw sa bench ng Mansalay na kung saan ay makikita nga ang paglalakad na ng team ng Black Knights. May inspiration na uli sabi naman ni Maki at napatawa na nga lang si Reynan. Ibig sabihin hindi pa rin nagbabago si Ricky. Sabi naman ni Reynan na natatawa na kinakibit balikat naman ni Maki. Kuya Maki, bulalas naman ni Marco nang makita siya nakausap si Reynan. Pagkatapos nga noon ay kay Maki naman lumapit ang mga kakwentuhan ni Larry. Yo, Maki Romero! Wika naman kaagad ni Larry na pasimpleng inakbayan si Benjo. Ganda ng laro mo Dizon, kaso masyadong malakas ang Mansalay. Sabi naman kaagad ni Maki na ikinatango naman ni Larry. Seryoso namang napatingin si Romel kay Romero nang lumapit sila rito. Isang munting saludo naman nga ang ibinigay ni Maki rito at simpleng pagtango naman ang tugon ni Romel. Naalala kasi niya kung sino itong si Romero. Isa ito sa mahusay naman lalaro noon sa sisa. Nakita na rin niya ang mga naging laro nito sa OMPL at ang masasabi niya ay hindi basta-bastang player ang mga ito. Kaya ko kayang talunin itong si Romero sa one-on-one kung hahamunin ko? Tanong nga ni Romel sa kanyang isip. Kuya Romel! Bulalas naman ang isang lalaki sa hindi kalayuan. Si Romeo Baltasar nga ito, nakasalukuyang kasama ang team ng Kalapan. Naroon nga rin si Jun Salvador na napangiti rin nang makita ang mga dating kakampi nila sa sisa. Ang mga rookie natin noong nasa sisa tayo, sabi nga ni Benjo at sila rin naman ay pasimpleng bumulong sa mga ito. May ikikwento ako sa inyo tungkol kay Romeo at Jun. Nagkatingin na naman sina Baltasar at Salvador nang marinig ito mula sa kanilang Kuya Larry. Hindi namin alam ang sasabihin mo Kuya Larry. Sabi nga kagad ni Jun at si Romeo naman ay napaisip kung ano ang tinutukoy ni Dizon. Binati nga rin ng kambal na Agoncillo si Reynan at si Romel naman ay napaseryoso ng pagmasdan ang dalawang iyon. Kumusta Romel Alfante? Best point guard ng CBL. Tanong naman kaagad ni Trey na tila may ibang ibig sabihin. Pinupuri mo ba ako o minamaliit? Kung hahamunin mo ako ng laro ay pagbibigyan kita. Seryosong wika naman ni Romel na napatingin din sa mga kasamang player ni Trey. Si Baron Semeron, si Martin Suarez, si Tristan Agoncillo, pati itong rookie noon ng CU. Mga mahuhusay na players ng Kalapan.
Kung nandito ba ako, mapipili kaya ako para maglaro sa kanila? Tanong na nga lang ni Romel sa sarili at maya-maya pa nga ay dumating na rin ang pinakahihintay nilang kaibigan. Romel, Benjo, Marco. Romel, Kuya Reynan. Bulalas nga ni Ricky na masayang masaya nang makakita ng mga pamilyar na mukha rito sa Baku Gymnasium. Pre, nakalimutan mo ako pa rin tong si Kier. Sabi naman ni Kunanan at ang mga nasa likuran niyang sinalari ay pasimpleng napatawa. Napatingin nga rin sila sa puweta ni Kier at pasimpleng pinalo ito ni Dison na kinapula naman ng mukha ni Kunanan. Mga gago ang mga ito ah. Sabi na nga lang ni Kier sa sarili na napalingon sa kanyang likuran. Oo nga Kier, nakalimutan ko lang sabihin. Natatawang wika nga ni Ricky. Si Andrea naman ay napatingin sa kanyang mga players at sinabihang pumunta na ang mga ito sa hotel na binook niya para sa mga ito. Bukas kasi ay may Christmas party rin sila ng team ng Black Knights kaya hindi pa uuwi ang mga ito. Sina Kat at Ate Lorna naman ay nagpaalam na kina Ricky at Andrea. Kasabay naman ng mga ito ang mga taga-Mansalay na may service na bus. Umuna na nga rin sina Gerald palabas ng venue at makikita naman si Ricky na tuwang-tuwang kinukumusta ang kanyang mga dating kasamahan sa CSA Flamers. Ano, kailan tayo maglalaro? Gusto kong makalaro kayo ng basketball. Ito nga kagad ang winika ni Ricky na ikinangiti naman ni Andrea ng pilit. Anong sinasabi ng lalaking ito? Bawal ka muna maglaro. Magpahinga ka dahil bakasyon natin ngayon. Sigaw nga ni Andrea sa kanyang isip kaso alam din naman niya ang pupuntahan nito at wala siyang magagawa kundi payagan si Ricky na maglaro kasama ang mga dati nitong teammates sa sisa. Romel, 1-on-1 tayo, kailan ba? Nakangiti nga kagad na alok ni Ricky kay Romel na napangiti na lang ng seryoso nang marinig ayon. Bukas kung gusto mo, sagot kaagad ni Romel. Hindi pwede. Sigaw naman sa sarili ni Andrea na napailing na lang nang sabihin ni Mendez na sige. Nasisiraan ka na Andrea. Paano mo mapipigilan si Ricky na maglaro ng basketball para makapagpahinga kung makikita niya uli ang kanyang mga dating kasamahan sa CSA Flamers noon? Sabi na nga lang sa isip ni Andrea na napabuntong hininga na nga lang kay Ricky. Pasali kami Ricky kapag magkakaroon kayo ng laro. Gusto ko ring masubukan ng kaibigan mong iyan. Sabi naman ni Baron Cimeron na pasimple ring napatingin kay Romel Alfante at kay Reynan Alfante. Magaling itong si Romel Alfante. Best point guard sa Collegiate League noon. Pero ang tanong ay kung ganito pa rin kaya ito ngayon. Sabi naman sa isip ng point guard ng Calapan City Beasts na si Martin Suarez.